Minsan, kailangan nating dumaan sa bingit ng kamatayan para lang ma-realize natin kung sinong tunay na nagpapahalaga sa atin. Welcome back mga kaibigan! Sa episode ngayong araw, isang munting milagro ang ating masasaksihan. Nagising na si Carmelia, pero sa kabila ng pagmulat ng kanyang mga mata, hindi mawala-walang padar na nakatayo sa pagitan nila ni Sandro. Ang matamis sa pagmamahal ba'y sapat na para burahin ang pait ng nakaraan o tuloy na ngang magiging strangers ang dalawang taong minsang nagmahalan. Higit pa dito, isang matinding tagpo ang naghihintay, ang pagkikita ni na Carmela at ng kanyang ina. Matapos ang ilang taon ng paglayo at pagtatampo, mapapatawad na kaya ng isang anak ang mapagkulang ng magulang o baka naman huli ng lahat? Grabe guys, handa na ba kayong masaktan at kiligin ng sabay? Tara! Samahan niyo na ako sa kabanatang ito. Kinabukasan ninatid ni Sandro sa Academy si Dinaya bago siya bumalik sa ospital para halinhina ng ina ni Carmelia sa pagbabantay nito sa kanyang asawa. Ayos lang ako, Sandro. Matagal na panahon ko hindi nakasamang anak ko. Nais ko lang bumawi sa kanya. Tugon ng ginang. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tumangot, hindi na nakipagtalo pa sa ginang. Naupo siya sa bench habang nakatanaw kay Carmelia na hanggang ngayon wala pa ring malay. She doesn't know when she will wake up, but he can't wait for that to happen. Kung totoo man na may milagro, hilingin niya na sana magising na si Carmelia. Ilang sandali pa'y napansin niyang marahan ang paggalaw ng daliri nito. Maging ang heart monitor ng babae bigla ring bumilis. Naalarma siya at kagad na tinawag ang mga doktor para suriin ang asawa niya. Dahan-dahang iminulat ni Carmelia ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanyang puting kisame at mahinang kaluskos sa paligid. May mga bulto ng tao din siyang nakikita na gumagalaw pero pakiramdam niya nabibingi siya kaya wala siyang gaanong marinig. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig subalit nanuyo ang kanyang lalamunan at walang boses na lumalabas. Miss Carmelia? Miss Carmelia, can you hear me? Ani ng isang boses. Napakurap-kurap siya at napatingin sa lalaking nasa harapan niya. Puti ang suot nitong damit. Kung hindi siya nagkakamali, isang doktor ang nakatunghay sa kanya at nasa loob siya ng isang ospital. Tumango siya habang pilit na inaalala nangyari sa kanya. Ilang sandali pa'y nakita niya sa malabong anaagang pagsaksak sa kanya ng isang partikular na lalaki bago siya bumagsak sa sahig. Kaya pala sobrang sakit ng katawan niya, lalo na sa bandang tagiliran. Agad siyang sinuri ng mga doktor. Tahimik naman siya buong panahon hanggang sa matapos na sila. Ilang sandali pa'y nilapit na siya sa isang komportabling silid kasabay ng pagalis ng ilang makina sa kanyang katawan. How are you? Ayos ka lang ba? Pinag-aalala mo ko, Carmelia. Maluhalo ang wika ni Maylin. Tipis siyang ngumiti sa kabila ng kirot na naramdaman niya sa kanyang sugat. I'm sorry, pero wag mo na ako masyadong alalahanin. Okay na ako. Kita mo, malakas pa ako sa kalabaw. Biro pa niya. Sumimangot naman si Maylin sa kanyang sinabi. Malakas? Munti ka nang bawian ng buhay. Kung hindi ka pa naabutan ng mga taong inatasan ni Sandro na magbabantay sa'yo. Natigilan siya sa narinig. Naalala niyang bago siya tuloy nawala ng malay, may mga lalaki siyang nakitang dumating at nakipagbuno sa naunang lalaking nais na pumatay sa kanya. Kaya ngayon nabanggit ni Maylin ang tungkol sa mga nagbantay sa kanya ng palihim, she realized they are Sandro's men. Siguro kung hindi lang niya nalaman ang balak ni Sandro sa kanya, siguro sobrang matutuwa siya. But knowing that he needs for his inheritance makes it sense na talagang niligtas siya ng lalaki. But overall, nagpapasalamat pa rin siya dahil dito. Nailigtas siya at nadugtungan pa ang buhay niya. Nasaan na pala yung lalaki na nais na pumatay sa akin? May bahid ng kaba niyang tanong. Everyone in this world will die pero hindi siya niyalbos nakalain na may gusto talagang kumitil sa buhay niya. Nahuli siya ng mga pulis but his motive says, she's your stalker. Unti-unting nangunot ang noon ni Carmelia. She's my stalker? Paninigurado pa niya. Sunod-sunod naman ang naging pagtango ni Maylin. Iyan ang resulta ng investigasyon. Kahit ako hindi makapaniwala na yun ang motibo niya. I'm sure he's one of Leticia's men at pinagtatakpan niya lang ang amo niya kapalit ng pera. Natahimik siya. May punto din naman ang kaibigan niya. Matapos siya nitong saksakin na itanong pa niyang lalaki kung bakit niyang ginawa. He clearly said that she needs to vanish. Ibig sabihin hindi stalking ang pakay niya kung hindi naisalaga siya nitong patayin. May naalala ka ba sa nangyari sa maaring makatulong sa investigasyon? Untag ni Maylin, napakurap-kurap siya bago umiling. Wala naman. Pagsisinungaling niya, Maylin is a precious friend of hers at ayaw niya madamay ang babae sa anumang problemang kinakaharap niya. It's her battle. She should be the one to face it. Sino nga palang nagdala sa akin dito sa ospital? Ang mga tauhan pa rin ba ni Sandro? Pag-iiba niya ng usapan, marahan naman na umiling si Maylin. Hindi. Si Sandro mismong nagdala sa'yo dito at naghanap ng paraan para makahanap ng blood donor.
Nasasakto sa dugo mo. I'm not talking his side. Pero knowing what he did, but he's doing all the work this time. Sadali siyang natigilan sa sinabi ni Maylin. Xandro did all of it. Her heart is already hammering with so much joy, subalit mabilis din niyang napawi ng maalalang dahilan kung bakit. Ginagawa niya lang yan kasi kailangan niya ako mabuhay. Kung siguro hindi niya ako kakailanganin sa mana niya, hindi siya magpapakahirap sa pagliligtas sa akin, Maylin. Everything was all about the inheritance he's after. Malamig niyang turan. Sandali namang natigilan si Maylin at maya-maya pa'y napatango-tango. Well, may punto ka naman. Nobody knows kung ano talagang totoong motibo niya bukod sa kanya mismo. Huminga siya ng malalim at ilang beses na palunok para mawalang bikig sa kanyang lalamunan. Ilang sandali pa'y bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Sa pag-aakalang nurse lang nandoon para tingnan siya muli ay hindi na siya nagabala pang magangat ng tingin. Subalit ilang segundong na nakalipas wala pa rin lumalapit sa kanya. Kaya naman binalin niya ng kanyang tingin sa may pintuan at napagtantong hindi isang nurse ang nandoon kung hindi si Sandro. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Maylin sa dalawa. Hindi man siya boto kay Sandro dahil sa ginawa nito sa kaibigan niya. Pero sa tingin niya kailangan ng mga to na mag-usap. Ano man ang dahilan ni Sandro kung bakit nito niligtas ang buhay ni Carmelia. Ang importante nasa maayos na kalagayan ng kaibigan niya. Lalabas na muna ako saglit. Babalikan na lang kita mamaya, okay? Paalam niya kay Carmelia. Kita niyang pagtutol sa mga mata ng babae pero wala na itong nagawa pa nang magsimula na siyang maglakad paalis. Nang tumapat siya kay Sandro at pinukol niya ito ng isang matalim na titig bago tuluyang lumabas ng pintuan. Nang silang dalawa na lang ni Sandro sa loob ng silid ay pinili ni Carmela na mag-iwas ang tingin. Naramdaman naman niyang paglapit ni Sandro sa higaan niya at naupo sa stool kung saan nakaupo si Maylin kanina. How are you feeling? Masuyo nitong tanong. Tumikim siya bago humarap sa lalaki. Ayos naman ako. Mahina niyang sagot. That's good to hear. I'm so worried about you. I'm glad that you are okay now. Hindi siya nagsalita at natahimik na sandali. Masaya nga ba at niligtas siya? Well, of course he is. At dahil ligtas siya, magagamit siya ng lalaki para sa plano nito. Alam ko nagalit ka pa rin sa akin, Carmelia, at hindi rin kita pipilitin na patawarin ako. Ang nais ko lang sana, huwag mo akong ipagtabuyan at hayaan mo ako na alagaan din kita. Hindi ko kayang malayo sa'yo. Nais niyang matawa, daig pa ni Sandro isang politiko sa tabis ng dila nito. Gayon ba wala siyang lakas para makipagtalo sa lalaki? All she needs strength so she can return to her home and file a case against the perpetrator. Whether he stalked her or not, humugot siya ng hangin bago nagsalita. I'm grateful to you about saving me. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako sa mundong ito. And I really appreciate it, Sandro. But I'm injured right now. What I need is a peace of mind. And I can't have it if you're around. I'm still mad at you. Hindi madaling mawalang galit na nararamdaman ko. I hope you understand. Huwag kang mag-alala kapag maayos ng kalagayan ko at nakabawi na ako sa lakas ko. Mag-uusap tayo ulit para mabayaran kong utang na loob ko sa'yo. Walang pag-anilangan niyang bigkas. Nakita niya natigilan si Sandro. Pilit pa itong umiti bago nagsalita. I understand. Pero hindi ako humingi ng kapalitan, you know. I'm hard-headed, Carmelia. Kung ayaw mo makitang pagmumukha ko, then I'll stay as far away from your side, but I can't promise you that I will leave your side. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Here is the Sandro that she knows. Persistent. But instead of getting happy with what he had said, unti-unti na siyang nakaramdam ng inis. Tamad siyang sumandal sa headboard ng kama at nag-iwas ang tingin. Suit yourself. Alam ko naman kung bakit ka nandito. Unti-unting napalis ang ngiti sa labi ni Sandro. Are you still thinking that I'm doing this because of the inheritance? Bakit, Sandro? Hindi nga ba? Malamig niyang turat. Sandro even went far into proposing a marriage to her. Ano pa bang hindi nito kayang gawin? Who knows this man was the one behind the attack to rescue her and make himself look like a hero in her eyes. Napatango-tango si Sandro. Hindi niya masisisi si Carmelia kung bakit ganito pa rin ang trato nito sa kanya. He made a damn unforgivable mistake at kagagaling lang nito sa operasyon. He realized that he doesn't want to stress her out. Okay, I will leave you now pero may isang taong nais kang makausap ka. I hope the two of you can talk well. Ani Sandro bago tumayo mula sa kinupuan nito. Nagtataka namang napatitig si Carmelia sa lalaki. She wanted to ask him but she chose not to. Ilan sandali pa bumukas ang pintuan ng kanyang silid sa ikalawang pagkakataon at lumitaw ang isang figurang hindi niya inaasahan. Mama,
Mahina niyang sabit. Agad siyang napalingon kay Sandro na nakatitig sa kanya. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo kanina. Gusto lang kitang isurpresa, Carmelia. Malumanin itong wika. Muli siyang napalingon sa kanyang ina na dahan-dahang naglalakad papunta sa gawin niya. Luhaan ang mga mata ng ginang at bakas ang pangungulila doon. Hindi naman nakaimik si Carmelia at nanatili lang na nakatitig sa kanyang ina. Since she already cut her ties with them, hindi niya nilasahan pang makita niya ito ngayon. Kumusta ka na, anak? Nanginginig ang boss itong wika. Napalunok siya para mawalang bikig sa kanyang lalamunan. Ano pong ginagawa niya dito? Mga katagang lumabas sa bibig niya. Hinawakan ng kanyang inang isa sa kanyang kamay at dinala sa pisngi nito para bang dinadama nitong init na nagmumula doon. Patawarin mo ko, Carmelia. Patawarin mo si mama at ilang taon kitang tiniis. Patawarin mo ko dahil ang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Patawarin mo ko at kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa dahil wala kami sa tabi mo. Puno ng emosyon nitong wika. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na napaiyak si Carmelia. Hindi niya lubos akalain na darating ang pagkakataon na ito. Akala niya habang buhay na siyang hindi kakausapin ng kanyang ina. Nang magsimula na siyang umiyak ay maingat siyang niyakap ng ginang, sabay haplos sa kanyang buhok. Pasensya ka na talaga at natalagan ang paglapit ko sa'yo. Pinapangako kong babawi ako sa'yo. Aalagaan na kita magmula ngayon. Talaga po? Parang bata niyang tanong. Sunod-sunod naman ang naging pagtango nito bago pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Huwag ka nang umiyak, baka makasama sa'yo't bumuka ang sugat mo. Anit at inalalayan siyang makahiga ng maayos. Nang makita ni Sandro ang sitwasyon ng mag-ina, ay napagpasya niya na tahimik na munang lumabas para bigyan ng pagkakataon na magkapag-usap ng maayos ang dalawa. Habang naglalakad siya palabas, napahawak siya sa kanyang dibdib. He suddenly missed his mother while looking at Carmelia and Marta. Matagal ng panahon na rin ang huli niyang makita ang kanyang ina. He was still too young when him and Zion lost her that made him grow up without a mother. Nakalimutan niya na kung anong pakiramdam na mayakap ng isang ina. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy sa paglalakad. Halos mapatalon pa siya sa gulat na makita si Maylene na nakasandal sa dingding ng silid ni Carmelia at mukhang hinihintay talaga siya. Kumusta na sina Tita Marta at Carmelia? Nagkaayos na ba sila? Husisa nito. Tumango siya bilang tugon. They are talking as of the moment. Tila nakahinga naman na maluwag si Maylene. Mabuti naman kung ganon. Carmelia has been longing for her parents' love since then. Mukhang matutupad ng pangarap niya. I'm happy about it too. Aniya't sumandal na rin sa tabi nito. Napalingon naman si Maylene sa lalaki. Talaga bang seryoso ka sa kaibigan ko? Nasabi niya sa akin ang dahilan kung bakit gusto niyang makipaghiwalay ulit sa'yo. Nakasimangot niyang wika. Nagpakawala ng isang buntong hininga si Sandro bago sumagot. I already explained everything to her. Pero hindi siya naniniwala sa akin. And I can't blame her why. I deserve her anger. So, susuko ka na ba talaga sa kanya? Of course not. That's not in my plans, De Leon. Agad na tumikwas ang isang kilay ni Maylene. Talaga? Tila nawawala ng pasensya si Sandro na humarap sa babae. I'm dead serious, Maylene. Mahal kong kaibigan mo. Napatango-tango naman ng babae. Kung ganon, patunayan mo sa kanya. You should start over, Sandro. But this time in clean state. Stop cornering Carmelia. Like what you're doing right now. Hindi makakatulong yan. Let her breathe so she can think straight kung ano mga pa talagang gusto niya. Natigilan siya sa sinabi ng babae. Para bang unti-unting naliwanagan ang utak niya sa kanyang narinig. Mukhang alam niya ng unang gagawin niya. Give me Kent Anderson's number. Kailangan ko siyang makausap. Nakakaiyak ang episode na to, mga kaibigan. Sa wakas, ang matagal ng hiniling ni Carmelia na mapagtanto ng kanyang pamilyang kanilang mga pagkukulang ay unti-unti na nagkakatotoo. Ang yakap ni Mama Marta ay isang paalala ng pamilya. Gaano man nagkakalayo ay laging may puwang para sa paghihilom. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang sitwasyon ni Sandro. Kitang-kita natin ang pagkakamali niya noon. Ang paggamit ng pressure at ang pagiging persistent sa paraang hindi nakakatulong. Ang payo ni Maylene na let her breathe ay isang napakagandang aral. Minsan, sa kagustuhan nating ayusin ang lahat, lalo lang natin nagugulong sitwasyon, ang true love ay hindi nagpipilit. Ito'y naghihintay at nagbibigay ng espasyo. Ngayong hiningi ni Sandro ang number ni Kent, ano kayang susunod niyang plano? Magbabago na ba talagang approach niya? Umuli lang siyang mabibigo? Mga kaibigan, ang aral na maibibigay ko para sa inyo ngayon, ang tiwala hindi nakukuha sa pangako. Ito'y pinapatunayan sa gawa sa paglipas ng panahon. Huwag tayong matakot na magsimula sa simula kung alam natin ang intensyon natin ay puro at totoo. Ano sa tingin niyo ang magiging usapan ni Sandro at Kent? Sa tingin niyo ba, mapagkakatiwalaan pa si Carmelia si Sandro pagkalipas ng lahat ng sakit na naranasan niya? I-comment niyo na
ang inyong opinyon sa ibaba. Hanggang sa muli at keep safe everyone.